Alright, nandito na naman po tayo at manunood ng mga balita at bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito po ang title. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ang title ay Malaking Panalo Ito? Patanong. AFP nag-akla? Baka nag-aklas. Patanong ulit nasa Duterte? Marcoleta may matinding pasabog sa Kongreso. Palasyo. Yan. Patanong ulit yan kung trip nyo na may kasamang reaction video. Manood na po tayo ng sabay-sabay. At kung medyo sinipag-sipag ka naman, papindot naman dyan ng like. Kahit isang like lang, masaya na ako habang nanonood kayo dyan Okay, play na natin ito. Anong meron? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang naging matapang na pahayag ng dating Pangulong Duterte sa isinagawang indignation rally sa Cebu City at may nakakagulat na panawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan na siyang tila ikinataranta naman ng gobyerno ngagba ay pumukaw ng atensyon ng isang post sa mundo ng social media mula di umano sa Armed Forces of the Philippines or AFP na tila nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. May matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa Kongreso at Palasyo. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang isang matagumpay na indignation rally ang nangyari sa Cebu City kung saan dinaluhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinagsa ng libo-libong tao. Partido pa nito ay walang ayuda at AKAP at IX at wala pang job fair. Di tulad di umano ng partidong alyansa. Nagpapakita lamang na talagang solido at mahal ng taong bayan at halos maiyak pa ang lahat nang tinawag na ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kalagitnaan ng nasabing indignation rally ay nagbigay naman ng mga maanghang na padutsada ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyernong Marcos at tila nanawagan sa mga kapulisan at kasundaluhan. Pumukaw naman ang atensyon ng isang post mula sa di umano'y Armed Forces of the Philippines o AFP sa social media na tila nagpapakita umano ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa isang post na lumabas online, laganap ng korupsyon kaya pina-impeach si VP Sara para pagtakpan lahat pero nagmabasid ang taong bayan. Alam niyong mali ang ginagawa ng mga kurap, unquote. Mantala, tila tahasang sinampal ng katotohanan ni Sagip Party List Representative Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta si Tamba sa Cebu People's Indignation Rally sa harap mismo ng mahigit sa 40,000 na kataong dumalo sa Indignation Rally. Naghatid ng isang tunay at matapang at maanghang na talumpati si Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta kung saan direkta niyang tinukoy at tinuro si House Speaker bilang utak sa likod ng kasalukuyang bantang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dito'y matapang na ibinunyag ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta kung papaano ginamit di umano ni Martin Romualdez ang kanyang kapangyarihan upang maisulong ang nasabing impeachment sa kabila ng mariing pagtutol ng mahigit 4 na milyong mamamayang Pilipino. Ayon kay Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta, hindi umano ito simpleng issue ng politika kundi isang sistematikong pagsabuatan upang mapatalsik sa kanyang pwesto ang Vice Presidente na si Sara Duterte at palakasin ang pansariling kapangyarihan ni House Speaker. Ayon pa sa kanya, and I quote, Martin Romualdez is responsible for weakening our institution. He cannot lord over. He cannot change the destiny of our people. Mariing pahayag ni Marcoleta na sinalubong ng sigawan at palakpakan ng libo-libong dumalo. Unquote, dagdag
Dagdag pa nito, ang kuwakom nga daw ang ginamit upang ipitin ng mga Duterte. Hindi nga lang daw impeachment ang pinuntirya ni senatorial aspirant Marcoleta, tahasang ibinulgar din niya sa publiko ang di umano'y mga tunay at totoong layunin ng kuwakom. Isang komiting nilikha hindi upang maghatid raw ng hustisya, kundi upang usigin ang dating Pangulong Duterte, at pinangalanan pa niya ito bilang instrumento umanong ginagamit upang pahinain at matalo ang mga kalyado ng dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na umano ang Vice President na si Sara Duterte. Sa kanyang nasabing panawagan, tahasang binigyang diin ni senatorial aspirant Marcoleta ang kahalagahan ng pagboto sa mga kandidatong inendorso mismo ng dating Pangulong Duterte upang maharang at mapigilan ang nasabing impeachment. Ayon pa sa kanya, isang laro ng numero sa Senado ang impeachment, at kung magtagumpay raw umano ang kampo ni Tamba sa pagkuha ng sapat na boto, ay tiyak na mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Bukod pa sa nasabing impeachment, ay matapang na ibinunyag rin sa publiko ni Rodante Marcoleta ang di umano'y sistematikong panggigipit sa kanya sa loob mismo ng Kongreso. Ayon pa sa kanya, pinatalsik siya ng committee, inalisan ng mga allowances at di pa nakontento, pinutol pa di umano ang pondo ng kanyang opisina. Dagdag pa niya, isa umano itong hakbang na aniyay laban lamang sa kanya, kundi maging sa mamayang Pilipino na kanyang taos-pusong pinaglilingkuran. Ang lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman akong ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulation. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Mic check.
So, ibig sabihin mga kapatid, base sa ating napapanood, base sa sinasabi po ni Sir Marcoleta, mukhang walang pakialam yung mga taga-kabila maghirap man ang Pilipinas. Ganun no, ang pagkakaunawa ko at opinion dun sa naririnig ko kay Marcoleta. Kasi inilalatag na pala ni Marcoleta yung mga makakabuti sa Pilipinas. Pangkalahatan ko na para mabilis ano. Pero, hindi pala ganon. Kumbaga, tinabla siya. Ay, ito ba mga gusto mo? Ito. Ay, tanggalan natin yan. Ganun ang pagkakaunawa ko sa sinasabi ni Marcoleta. So, paano na ang bayan natin yan? So, ibig sabihin, di bali na, hayaan mo sila. Basta mapabagsak natin itong Duterte. Ganun ang pagkakaunawa ko. Kung dito pa lang kay Marcoleta, ganun na po yung kanilang ginagawa. How much more pa sa iba pang mga bagay. Alam nyo, may napanood din ako sa Jessica Soho. Dito lang mga kapatid. Ewan ko kung kailan in-air yun, pero yung mining, sino hong nakapanood sa inyo? Trending naman lagi ang Jessica Soho. Yung mga nagma-mining doon po sa Palawan, di ba? Ang ganda ng mga puno doon, etc. Tapos napuputol, namimina na lang po yung mga buha-buhangin doon, napapakinabangan daw kasi na magiging sangkap sa mga battery, etc. at kung ano-ano pa. Kaya minamining doon. Oo, nakikinabang po yung mga iba, nagkakaroon ng trabaho. Siguro may tax din nun, no? Para pa makinabang ang ating gobyerno. Ang problema po, kawawa naman ng ating nature, di ba? Gaganunin na lang. Baka pwedeng pag-usapan din yun. Kumbaga, mayroong mga dapat priority ang ating Pilipinas. Kaso, sa mga hearing ho, iba ang mga nakikita natin. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid. Para sa akin lang naman, no, natatabangan ako sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kung ganyan ang sinasabi ni Marcoleta, halimbawa, nabawasan siya ng budget o hindi siya binigyan ng budget o kinulangan ng budget, kinabla siya, paano na lang po yung nasasakupan niya? Kung sakasakali man, di wala siyang maibibigay doon sa nasasakupan niya, yung sa lokal, di ba? Wala tayong budget, tinabla tayo ni Ganire. Kawawa din. Ibig sa makikinabang sana yung mga mamamayan natin doon sa budget na tinapyas doon po kay Marcoleta. Ano na ho bang nangyayari sa Pilipinas ho natin? Yun lang ho na excuse me po. Yung nga sinasabi ko sa inyo, nalulungkot mo ako. Kahit yung mga taga-kabila, dating magkakaibigan, ngayon nagkakantsawan, nagkakaaway-away na. Nakakaparinigan sila sa mga vlog nila. Alam nyo po, nandahil yan sa politika. Dahil sa paniniwala, yung iba magkakalaban na. Para sa akin, yung mga kuya natin doon sa kabila, para sa akin, tropa pa rin. Kung ano man yung paniniwala ninyo, yung diskarte ninyo, sa personal na buhay, wala naman tayong mga galit-galit. Isipin nyo na lamang kung mauupo yung mga korap. Kung nitong eleksyon, uupo po yung mga, halimbawa, binayaran kayo. Tuwang-tuwa kayo dahil nanalo, dahil binayaran kayo ni Ganire, binayaran kayo ni ganito. Tapos yun yung mga nanalo, tuwang-tuwa kayo ngayon. Binigyan kayo yung mga Duterte, mga kapatid, yung mga nagbablog, mga DDS vlogger, hindi po yan mga binayaran. Ang problema, pag nanalo yung mga yan, wala naman silang makukuha Kumbaga yung sweldo lang nila sa YouTube. Itong mga taga-kabila, no? Hula ko lang naman ito. Paano nga kung talagang binayaran sila? Tapos nanalo pa sila. Dito ang tuwa sila. Pero hindi nila inisip yung pwedeng kamigin ng mga nagbayad sa kanila. Di ba sabi nga nila kapag ka nagbo-vote buying ka, pagka nanalo ka, babawiin din daw. May mga ganon, di ba? Sana, hindi lang kasi minsan yung pagiging matalino, pwede mong gamitin sa mga negative. Kapag matalino kayong mga tao, samahan nyo ng puso. Samahan nyo ng puso. Magkahiwalay daw kasi yan Pero kung yung talino mo, sasamahan mo ng puso, maganda yan para sa ating Panginoon. Balang araw kasi pagka nagkaroon talaga ng paghuhukom at nakapila tayong lahat,
Pag sinabi ka, oh, ikaw ba't ka nagpabayad? Eh, para ko sa mga anak ko eh. Para sa pamilya ko. Para po mabuhay kami. O sige, papasukin yung mga pamilya mo dito. Papasukin lahat yan dito sa langit. Ikaw, dahil binayaran ka, doon ka sa lupa. Magtampisaw ka muna doon sa lupa. Tsaka ako na pag-iisipan kung saan ka mapupunta. Hindi wala, di ba? Sa akin lang, wala na rin kasi silang, kasi pag halimbawa man, nabayad sila, hindi na sila pwedeng pumili. Tulad ho ng mga ginawa ng, yung iba kasing mga DDS vlogger, dalawa yan gusto nila Uniteam. Pero nakikita nila doon sa kabila, medyo nagiging kamote na. Ayaw na nila. Yun, kaya malaya kung gusto mong lumipat. Pero pagkabayad ka, ay bilib din ako sa mga taga-kabila dahil iba-iba na ang sinasabi ng mga taga-kabila pero nagagawa pa rin nilang maipagtanggol. Nabibilib din ako doon. Makabilib, di ba? Minsan mali-mali na yung pinagtatanggol nila pero kayang-kaya pa rin nilang ipagtanggol. Sample na lang ako dati. Mahal ang bilihin. Bakit nagmamahal pa rin ang mga bilihin? Sasabihin ko, pagtatanggol ko yung sa kabila Mahal ang bilihin. Bakit? Inflation yan. Mahal din naman sa ibang bansa Yung itlog nga doon ang mahal-mahal. You can never buy egg. O sa atin dito yung kamatis ang mahal-mahal. Siyempre ganun talaga sa ibang bansa. Ganun din. Hindi lang tayo. Buong mundo nagkakaproblema din. Diba? Lusot, pasok, putik yan. Ganun lang. Madali lang ipagtanggol. O yung, pero ako medyo nahihirapan ako sa katatanim lang tapos inani, parang gano'n. Medyo mahirap yon. Paano ba ipagtanggol yun? Siguro nalito lang ho ang ating Pangulo. Katatanim lang Big sabihin, 3 buwan nang lumipas, pwede nang anihin yun. Diba? Medyo makapal-kapal lang ng konti yun. Hilaw-hilaw, kulay green pa nga lang. Ewan ko. Basta ako, nahihirapan ako Siyempre, pinagtatanggol din natin ang mahal na Pangulo noon. Pero medyo nahihirapan na ako Kasi malaking utang na loob po ang pagkapanalo ng ating Pangulo doon po kay BP Sara at sa mga Duterte. Yung pagpapalibing pa lang po ng kanilang itay, napakalaking karangalan na yun. Napakalaking utang na loob na yun. Doon pa lang isipin na sana nila na mabubuti itong mga kakampi. No? Kasi itong mga kasama niya ngayon, base lang sa aking opinion, yan yung kumakalaban sa kanya dati. Yung mga dilawan, yung ibang dilawan, binabanatan siya. Pero ngayon, mauutak din yung mga yun Hindi na siya inaapi. Yung ibang channel din, yung ibang channel tuloy. Yung ibang mga yung ibang nagbabalita, yung news, yung mga nasa mainstream. Di ba dati halos pitik-pitikan nila si Marcos ang ating mahal na presidente, pinipitik-pitikan nila. Si Jessica Soho, naalala niyo yung issue nun, yung inapakan yung muka, yung background, di ba, no? Si BP Sara hindi niya inapakan pero yung Pangulo inapakan niya. Nagsorry naman si Ma'am Jessica doon. Alam mo yung mga ganun, di ba? Tanging SMNI News nga lang ang halos kakampi niya at binigyan siya ng patas na laban. SMNI News, di ba? PBBM at Sara Duterte. Pero ngayon, SMNI, ginaganon na nila. Yun lang ang sa akin. Kapag nakatulong sa'yo yung isang tao, kahit sa maliit na parang kahit hindi sa politika, tandaan nyo, tumanaw kayo ng malaking utang na loob doon. Alam natin hindi naman nababayaran yun. Hindi naman panghabang buhay na utang na loob. Pero kapag nasisilip mong may utang na loob ka, hindi mawawala yung partnership ng dalawa no? Wala Hindi ko maintindihan kung ano nang nangyari sa Unity. Wala na rin naaasahan doon. Labo-labo na no? Dati si mahal na Pangulo, hindi naman yun bumibira. Pero ngayon, bumabanat na. No? Yun yung ikinatalo ng mga kakamping, mga dilawan. Yung binabanatan nila ng binabanatan si PBBM. Si PBBM naman lalong minamahal kasi nga kay BP Sara. Ngayon, lalong mamahalin po ang mga Duterte kapag lagi nyong inaapi. Lalo na ang mga Duterte may ginagawa talagang mabuti para sa Pilipinas. Yun ang mga magiging kalaban nyo. Mamamayang Pilipinas.